Okay, so ito yung pinaka-interesting na parte, no, ng ano natin, reading natin every a day. So, this is our Dark and Light Side of Life, episode 255. Ito, magre-represent kung saan galing yung mga problema ninyo, at yung isa naman is yung mga possible solutions. So, ito kukuha ako mamaya dito ng tatlo. And then dito, kukuha din tayo ng tatlo. Ito yung general reading para sa inyong lahat. Kung gusto nyo naman mag-book ng full private reading, na ito yung gagamitin na card or na deck, sabihin nyo lang, pwede din naman, di ba? Okay. So, unang paggagalingan ng problema, ay, Five of Pentacles talaga. Pangalawa, Two of Cups. And pangatlo, the Two of Wands. Lahat yan puro relasyon. Lahat relasyon. Ngayon, nasasabi kong relasyon dahil this is the Five of Pentacles. Kung pag-uusapan ito sa pera, taghirap. Walang pera, walang trabaho, walang natitira. No, nagkakasakit pa. Yung Two of Cups is alam naman natin, totoong pagmamahalan ito. Posible na, nasa relasyon ka, kasal ka, or legally married ka pero separated. And then, andi dito naman yung Two of Wands na hirap kang balansehin or hirap kang mamili kung sino sa kanila. Ito yung problema pera at pag-ibig. Tignan natin dito. Unang possible solution. Temperance, which is balance. Pangalawa, the Five of Pentacles, lumabas ulit siya. Ay, Ten of Pentacles pala. Na malikmata lang, sorry. And pangatlo, the Ace of Swords. Ito, yung sinasabi dito na possible solution. Sana kung alam mong balansehin ang lahat, buong pamilya, walang problema, at lahat straight, lalong-lalo na ang katotohanan. Kaso nagkamali hindi yun ang nangyari. Yung nangyari, maraming panlilin lang, maraming pagsisinungaling, maraming panluloko ang nangyayari between these people. Dito muna tayo sa pinanggalingan ng problema. Kasi may mga pagkakataon na naikasal ka dahil nabuntis ka. Naikasal ka dahil alam niyo yung shotgun marriage dati, yun, di ba? And then naikasal ka dahil ayaw mapahiya ng magulang mo kahit ayaw niyo magpakasal. Yung may ganun na sistema. And then, it turns out na dahil sa gusto ng magulang mo, na ikasal kayo, nandun na, pumasok na yung kahirapan, pumasok na yung laging nag-aaway, hindi na kayo nagkakaintindihan, at saka yung early marriage, yung nagpakasal kayo, puro pa kayo teenager, ganun. So, ang daming factors na nakakasira sa isang relasyon. Ngayon, humantong kayo doon siguro sa maturity age, no? Kung kailan natuto na kayo sa mga maling yung mga maling panahon, maling pagkakataon. Tapos natagpuan mo yung totoong pag-ibig, pero kasal ka. Kasi dito may isa pang dahilan yung pera. Kaya nagtitiis yung iba, dahil hindi nila sigurado kapag nakipaghiwalay sila kung may kakayanan pa ba silang i-sustain yung social life nila, i-sustain yung suporta nila sa sarili nilang pamilya, kaya sila nagtitiis. Kahit alam na nila na hindi yan yung taong mahal mo, hindi yan yung taong gusto mo, pero yan yung taong nakakatulong sa'yo. Magkaiba yung sitwasyon na naikasal ka, nagkaanak ka, pero hindi kayo nagkakaintindihan
at hindi na kayo nagkakasundo. 'Di ba? Yung parang nakikipagkasundo ka na lang para sa mga anak mo. Pero nagkakaroon ka rin ng alinlangan dahil baka hindi ka rin matanggap ng iba dahil may anak ka na. Yung ganon. Tapos, sa mga side naman ng lalaki, lalong-lalo na kapag natagpuan mo yung totoong mahal mo, pero mas may edge yung babae sa'yo. Mahal nyo ang bawat isa, kaso nga yung estado ng buhay. 'Di ba? Nakakarinig ka ng mga masasakit na salita dahil angat yung buhay niya sa buhay mo. Hindi ka man direktang sinasabihan ng babae or hindi man nagsasabi yung babaeng mahal mo, pero minsan kasi magulang or mga in-laws or mga ganon. And ano pa ba yung mga factors? Yun yung pinakamahirap balansehin sa totoo lang. Kasi yung pera pwede kang magtrabaho. Pwede mong sipagan lalo, determinasyon lalo, 'di ba? Pero yung panahon na kailangan mong i-prove yung sarili mo na worth it ka sa taong gusto mong makasama. Yun yung pinakamahirap doon. Kasi ang daming trials noon. In-laws, kaibigan, katrabaho, kahirapan, stress, depression, anxiety, ando doon lahat doon. Dito naman, sa sinasabi dito na solusyon, sa umpisa pa lang dapat alam mo na yung gagawin mong diskarte, dapat alam mo na kung paano tipirin yung pera, dapat alam mo paano ingatan kung ano man ang blessings na meron ka, maliit man o malaking blessings. And then, yung pinakamahalaga siguro, dapat nagsabi ka ng totoo. Ganito yon. Kung ikaw ay isang kasal sa tao, kasal ka sa isang tao, kung sa tingin mo hindi mo na kaya, para sa akin mas maganda na sabihin mo ng diretso sa asawa mo na ganito na yung mga bagay na hindi ko na gusto. Ito na yung mga parte ng buhay natin na nakakapagdesisyon na ako na maghiwalay na tayo. Walang sigawan, walang sumbatan, kundi just lay down all your problems. Kasi yung taong pagsasabihan mo, asawa mo. Katapos kung ikaw naman yung asawa at hindi mo matanggap yung pinagsasabi ng asawa mo din na ganyan yung ayaw niya sa'yo, kung totoo din naman na mabunganga ka, sugarol ka, mabisyo ka, kung ano-ano pa, huwag kang magalit. Kasi hindi mag-fade at hindi yan makakapag-isip na hiwalayan ka kung naging mabuti at tapat ka din. Kasi ganito yon. Kung ganyan yung ugali mo, kahit ilang relasyon pa, ang lilipatan mo, ganun at ganun pa din ang kinalalabasan. Dahil wala na sa karelasyon ang diferensya kundi sa sarili mo na talaga. So, kung gusto mong mag-book ng full private reading para alamin kung ano yung mga bagay na pwede mo pang ayusin at hindi na pwede ayusin, ipa-reading mo. Ganon din sa pamilya mo, sa anak mo, magulang mo, lahat-lahat. Okay? So, proceed tayo sa real talk natin. Maraming salamat po.